Sama-sama tayong magiging sarakli. Nilamon na apoy ang mga bahay sa Barangay de la Paz sa Binyan, Laguna. Mag-alas 4:30 ng madaling araw kanina, itinaas ang unang alarma. Naapula ang sunog matapos ang 2 oras at 20 pamilya na sunugan. Mahigit 900,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala pa impormasyon kung ano ang sanhi ng sunog. Ipatutupad na sa mga paaralan ang adjusted na oras ng klase bilang tugon sa mainit na panahon. May payo naman ang Department of Health sa publiko para maibsan ang epekto ng matinding init. Saksi si Ian Cruz. Sa labas ng kanilang bahay sa Baseco Compound sa Maynila, nag-set up ng portable pool ang mga magulang ng mga batang ito para makapagpalamig. Simula po kahapon, sobrang init eh. Kaya po naka-ano kami ng swimming pool po para sa mga bata. Ang mga poultry farm sa Pangasinan, inabisuhang bantayan ang mga alaga nilang hayop para hindi magkasakit sa gitna ng mainit na panahon. Lagi silang pinapainom ng tubig, binabantay yung tubig nila, binabantayan para hindi sila mauhaw. Malilim naman dyan, hindi sila siksikan. 5 lugar sa bansa ang nagtala ng mapanganib o danger level na heat index ngayong araw. Pinag-iingat lalo ang mga may sakit dahil maaring mauwi sa pagkahilo, pagsusuka, pagsakit ng ulo, at iba pa. Paalala ng Department of Health, siguruhing uminom ng maintenance medicine sa tamang oras. Kapag tayo ay nasa stress at dahil sa init, no, parang bang ma-frustrate ka, baka paypay ka ng paypay, so yung blood pressure mo maaaring tumaas ng bahagya. Kung hindi ka umiinom ng gamot, baka mamaya mapunta yun sa isang atake sa puso or atake sa utak, yung stroke. Mas maiging magsuot ng damit na gawa sa light materials para presko sa katawan. Iwasan din ang paglabas mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. kapag tirik ang araw at laging uminom ng tubig. Huwag ding biglang pupunta sa malamig o mainit na lugar. Huwag po tayong mabilis palipat-lipat sa init sa kasalamig. So nakakasakit rin kasi ng ulo yun, nakakakos ng stress sa katawan. Yung mga may hika, natitrigger yung asthma. Dapat ding may hydration break na hindi bababa sa 15 to 20 minutes. Isang paraan yan para mabantayang hindi magka-heat stroke. Kung maaari kang maghilamos at magbasa ng ulo kasi mainit na, that's important as well. Ang MMDA, ipinatutupad muli ang 30-minute heat stroke break policy para sa kanilang mga enforcer at Metro Aid sa lansangan mula March 3 hanggang May 31. May dagdag pang 15 minutes kapag lampas sa 40 degrees Celsius ang heat index. Gaya kanina, umabot sa 40 degrees ang heat index sa Pasay. Ang Bureau of Corrections, bumili na ng sando para sa mga PDL at sinigurong may sapat na tubig sa mga selda. Kabilang naman sa mga hakbang ng DepEd ang pag-adjust ng schedule ng ilang klase. Sa ilang lugar, 6 to 10 a.m. ang morning class, 2 to 6 p.m. naman sa afternoon class, at asynchronous learning ang ilang klase ng 10 a.m. hanggang 2 p.m. Paalala nila sa mga paaralan, iwasan ang mga aktibidad sa labas tuwing tirik ang araw. Dapat alisin ang mga harang sa daraanan ng hangin at sa bawat classroom, dapat may first aid kit na may cooling packs at thermometer. Magbibigay rin daw ang DepEd ng mga dagdag na electric fan sa mga classroom. Magtatayo rin sila ng hydration stations at mamimigay ng lalagyan ng tubig. At kasama ang mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno, mag-i-inspect sila sa mga paaralan. Sabi ng Pag-asa, bagamat may posibilidad na umulan sa ilang lugar, hindi nangangahulugang mapapalamig nito ang temperatura. Sad to say, kapag umulan, ng saglit, mas nagkakaroon tayo ng vapor sa paligid natin. So, ibig sabihin, tataas yung ating relative humidity o mas nagiging mas maalinsangan, mas tumataas yung heat index. Sa Metro Manila, may tsansa ng localized thunderstorms bukas. Base rin sa datos ng Metro Weather, uulanin ng ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Palawan, Bicol Region, pati malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posibleng bumalik at makaapekto ulit sa bansa ang amihan at shear line simula bukas, lalo sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon. Ang mga lugar na hindi maaabot ng amihan at shear line, mainit na panahon ang dala ng easterlies. Base rin sa forecast bukas, posibleng maramdaman ulit ang danger level na heat index sa San Jose Occidental, Mindoro. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.
Grounded o hindi muna pinalilipad ang mga FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force matapos bumagsak sa Bukidnon ang isa sa mga ito. 2 piloto ang patay. Saksi si Chino Gaston. Kasamang ilang sibilyan na volunteer mula sa mga bayan ng Pangantukan at Lantapan, ginalugad ng Philippine Air Force ang Mount Kalatungan sa Bukidnon para hanapin ang FA-50 fighter jet na naiulat na nawawala Martes ng madaling araw. Natagpuan nila ang fighter jet pero wasak na ito. Habang ilang metro mula rito, nakitang wala ng buhay ang 2 pilotong sakay nito. Yes ma'am, may visual confirmation, pero yun na, wala na pong buhay. Pero nakita sila, doon lang sila sa aircraft, kung asa na na-crash. Hindi muna pinangalanan ng Air Force ang mga nasawing piloto, pero anila may karanasan at qualified ang mga biktima. Unfortunately po, may indication na hindi po nakapag-bail out ang pilots. May iba-ibang versions pa ngayon. Yung iba sabi nakaupo, yung iba sinabi thrown out of the aircraft yung ano. Sa inisyal na investigasyon, tumama sa puno ang eroplanong may tail number 002 na bumagsak ito. Galing sa Mactan Air Base sa Cebu ang FA-50 kasamang iba pang fighter jet. Magsasagawa sana sila ng night tactical operation bilang suporta sa 4th Infantry Division sa laban sa New People's Army sa bayan ng Cabanglasan nang nawalan ng komunikasyon ang naturang aircraft. We provide air support to our ground troops. We deliver the necessary firepower from the air. To soften the ground and to preserve our forces and avoid casualties, so our troops from the ground requested the air support and the artillery fire support. Patuloy pa rin ang retrieval operation para makuha ang labi ng 2 piloto. Bukod sa anti-terrorist operations, ginagamit din ng FA-50 fighter jets sa joint patrol sa West Philippine Sea. Naipadala na rin ang mga ito sa pitch black exercises sa Darwin, Australia. 12 lahat ng FA-50 fighter jet ng bansa na binili sa South Korea mula 2015 hanggang 2017. Pero habang iniimbestigahan ang sanhi ng pagbagsak ng FA-50 sa Bukidnon, grounded o hindi muna pinalilipad ang iba pang fighter jet. The sooner we can get the fleet out of the grounded status, the better. We really need our FA-50s to be there in case meron tayong kailangan harapin na challenges dyan sa ating binabantayang mga territorial waters and exclusive economic zone areas. Hindi pa masabi ng Air Force kung apektado ng crash ang planong magdagdag pa ng 12 FA-50 para makumpleto ang isang jet fighter squadron. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Hamon para sa maraming person with disability o PWD ang pagsakay sa EDSA busway. Kaya isinusulong ng isang grupo na maisama sila sa mga kukonsultahin sa pag-aayos sa EDSA. Saksi, si Oscar Oida. Tuwing bibiyahe gamit ang EDSA busway station sa Kamuning, hirap ang 61 anyos sa PWD na si Mang Romel. Makitid kasi ang mga bangketa at ang mga rampa, anya'y tila mema lang. Kasi matatarik, masikip, mga ganon. Parang ginawa lang para sundin lang yung ating BP 344. Kasamang ilang kapwa PWD at ilang grupo, binagtas si Mang Romel ang sidewalk sa lugar patungo sa busway para umuno ipakita ang pinagdadaanan ng mga gaya nilang may kapansanan. Dapat ito makita ng ating mga nagpaplano ng ating mga katulad niyan, yung rampa, yung mga lalo sa pag-akyat papunta sa busway o doon sa carousel natin. Dapat unahin yung safety. Hirap silang umakyat sa footbridge na walang elevator. Hindi pwedeng ganitong ganyan, dapat Buti nga kamo siya, nakapanik pa. Si Mang Romel sumubok pero hindi kinaya. Madalas umaasa siya sa malasakit ng kapwa. Pag nakitang hindi ako makakayat, tinutulungan ako, bubuhati, pero nakakatakot, dapat nakakaalam. Alam niya i-handle ang isang wheelchair user. Sana yung mga ganitong overpass, meron pong elevator o kaya pag doon sa bandang taas na doon, meron pong walkathon
para po hindi po kami mahirapan na PWD. Hiling ng bago nilang grupong Partnership for Inclusion, Accessibility and Safety in EDSA o PIASE. Dahil i-rehab ang EDSA, ay makasama po sana kami sa kukonsultahin. Nanghinga namin ng pahayag, wala pang transportation official na available na humarap sa amin. Pero nitong manakarang araw ay napuna na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga hindi gumaganang elevator sa busway. Sabi niya, pag-aaralan ng pagsasapribado ng carousel para maayos ang operasyon nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi! Dumaos-dos pababa ang isang shuttle bus matapos umanong mawala ng preno sa Morong, Bataan. Sugatan ang sakay nitong 4 na empleyado. Ating saksihan. Nakunang dumadaos-dos paatras ang bus na ito sa bahagi ng Subic Bay Freeport sa Morong, Bataan. Ang driver ng sasakyan, kung nasaan ang dashcam, panay ang pagbusina para abisuhan ng iba pang motorista hanggang sa tumama sa mga puno at tuluyang nahulog sa bangin ng bus. Tinamaan din ito ang isang tubo kaya sumirit ang tubig. Ayon sa pulisya, sugatan ang 4 na sakay ng bus na agad dinala sa ospital. Hindi naman nasaktan ng driver. Base sa investigasyon, papasok na sana sa trabaho ang mga sakay ng empleyado ng shuttle service nang bigla umanong mawalan ng kontrol ang driver. Yung bus po nila is na-stuck po yung accelerator pad at hindi na po na-control ng driver kaya po tuloy-tuloy po ito pababa. Hindi na po siya nakapag-brake. Sa Makilala, Cotabato, nakuhanan din ng isang motorista ang sinusundan niyang wing van na bumibiyahe na tila nawawalan umano ng preno. Kwento niya, napansin niya ito dahil sa gilid dumadaan ang truck at minsay gumegewang. Nakabukas din daw ang hazard light nito. Maya-maya pa, ilang lalaki ang makikitang tumakbo papalapit sa truck para maglagay ng kalso o anumang bagay na maaaring makapagpabagal sa truck. Hanggang sa tuluyan itong napahinto sa gilid ng kalsada. Walang nasaktan sa insidente. Pahirapan ang pag-alis sa driver mula sa pagkakaipit sa manibela ng kanyang multicab matapos bumangga sa isang puno sa Valencia, Negros Oriental. Dead on arrival sa Valencia Rural Health Unit ang driver. Pag-abot namin doon, unresponsive na yung driver at saka totally naipit talaga siya doon sa harapan bahagi ng sasakyan niya. Sugatan naman ang kanyang pahinante. Base sa salaysay ng pahinante, nawala ng preno ang multicab kaya sinabihan siya ng driver na tumalon. Naniniwala siyang sinadyang ibangga ng driver ang multicab sa puno para hindi mahulog sa bangin. Ayon sa pulisya, overloaded ng multicab na puno ng saging, gulay at kahon-kahon na bote ng beer. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang mga kaanak ng driver. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa PNP Highway Patrol Group, mahigit 25,000 aksidente ang naitala sa mga probinsya mula Enero hanggang Setyembre noong nakaraang taon. Hindi pa kasama rito ang mga datos sa Metro Manila mula sa MMDA maging sa mga local police unit. Para sa mga magbibiyahe out of town ngayong tag-init, paalala ng Department of Health, mabuting suriing maigi ang sasakyan bago maglakbay, magdala ng repair kit, at huwag kailanman magtangkang magmaneho kapag nakainom. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.